Almarines. Siya po ay isang Katoliko, 36 years old po siya. Ito po siya, kapatid Eli. So ito po yung katanungan ko tungkol po dun sa Trinity. So meron po tayong Ama na tinatawag na Panginoon. So meron din po tayong tinatawag na Jesus Christ o Jesus na tinatawag ding Panginoon. At meron din pong Espiritu Santo na galing din sa Panginoon. So gusto ko lang pong linawin kung sino po ba sa tatlo yung tinatawag nating Panginoon. Kasi may tatlo pong Panginoon na tinatawag. Yung tinatawag pong Trinity. Salamat sa iyong pag-attend sa ating Bible exposition. Unang-una, no, yung Panginoon sa Biblia na ia-apply yon sa mga, kahit nga sa tao na may authority, tinatawag yon na Panginoon eh. Kung Biblia ang ating pag-uusapan. Halimbawa, yung amo mo, tawag lang natin amo. Halimbawa, sa trabaho, amo mo. Pero actually, sa talagang pinanggalingan ng salitang amo, Panginoon din yon. Gaya nung sabi ni San Pablo sa 6:5 ng Efeso. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon, na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Yon, sabi ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano ng una, yung mga alila, yung salitang alipin dito, alila yun trabahador. Magsitalima kayo sa inyong mga ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Halimbawa, yung manager mo, yung superior mo sa trabaho, Panginoon mo yun sa laman. At ang sabi naman ng Diyos dun sa mga superior, sa mga Panginoon sa laman, ganito naman ang kanyang salita sa ibang talata ng Biblia. Colosas 4:1. Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan. Yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. Ayan, yung mga Panginoong tinutukoy dito na sinabihan ni San Pablong gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid. Huwag mong mamaltratuhin yung trabahador mo o yung iyong nasasakupan. Nalalaman ang wika ninyong kayo man ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. Kaya dito sa mga talatang ito napapatunayan, kapatid, na yung Panginoon nagagamit yon sa isang taong may nasasakop o kaya sa isang authority. Sa tanong mo, kapatid, doon sa tinatawag ng Katoliko na Trinity, actually wala naman Trinity sa Biblia. Hindi mo mababasa yung salitang Trinity sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, yung salitang divinity. Sa Griego, ang katumbas nung divinity ay Godhead sa Ingles. Tinutukoy doon yung Godhead. Pag sinabing Godhead, sa Tagalog, kung tatagalogin natin, pagka-Diyos. Sa Grego, ang salitang ginamit theotes, nanggaling sa salitang theos, na ang kahulugan ay Diyos. Ang salitang theotes ay nagpapakilala ng salitang pagka-Diyos. Yung Trinity, wala sa Biblia yon, kapatid. Para patunayan ko sa iyo, sandali, sa Bibliang English, kasi yung salitang Trinity, English yun Hanapin natin sa lahat ng salin ng Bibliang English yung salitang Trinity. Opo, ito po ay mabilis pong maililitaw sa atin ng computer sa paghahanap niya sa lahat ng salin ng Biblia sa English. Yung salita pong Trinity, ang sabi po ng computer dito, searching for Trinity in Bible version, all English translations. Mula po Genesis hanggang Revelation, result, no word or phrase found. Ayan, wala pong Trinity sa Biblia, kapatid na Albino. Mas mabuti nga hanapin mo yung salitang bawang
Opo. Ito po agad ang resulta, ang sabi po ng computer dito, searching for bawang in Bible version, ang dating Biblia, mula po Genesis hanggang Apokalipsis, result one word or phrase found. Ayon. Merong nakita ang computer na salitang bawang. Pakibasa natin, kapatid na Daniel. Sa bilang 11:5 po, ang nakasulat ay ating naalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Yung bawang, kasi totoo namang may bawang, nakita mo sa Biblia, salita bawang. Yung sa kanyang pangalan, yung kanyang karakteristika, sinasabi sa Biblia na talagang may bawang. Pero yung Trinity, wala ho sa Biblia yun eh. Para lang po yan yung salitang rosaryo, kapatid. Wala po sa Biblia yun kasi wala namang rosaryo yung mga unang Kristiyano. Paanong masusulat sa Biblia? Hindi pa naman naiimbento yung rosaryo. Isa pong kasinungalingan yung rosaryo. Dagdag sa salita ng Diyos. Wala pong rosaryo sa Biblia. Ganun po yung salitang Trinity. Wala rin. Imbento po yun ng Iglesia Katolika. At masama pong imbensyon yun. Kasi nagtuturo po yun ng kontra sa Biblia. Basahin ko po sa inyo, huwag kayong magagalit mga kababayang Katoliko. Babasahin ko po sa inyo ang katuruan ng Iglesia Katolika tungkol sa Trinidad o sa Trinity. Ano ba sa kanilang paniwala ang Trinity o Trinidad? Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung paniniwala na nakasulat sa libro ng Katoliko, Faith of Our Fathers. Ito po sa The Faith of Our Fathers, written by James Cardinal Gibbons, chapter 1, page 1, the Blessed Trinity, the Incarnation, etc. The Catholic Church teaches that there is but one God, who is infinite in knowledge, in power, in goodness, and in every other perfection, who created all things by His omnipotence and governs them by His providence. In this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Yan, walang inilagay na talata, daldal lang yung sinabi nila. Meron daw isang Diyos, may tatlong persona, yun daw tatlong persona ng Diyos, magkakatulad na walang pagkakaungusan. They are perfectly equal, pantay-pantay na walang pagkakaungusan. Ang sabi sa Tagalog, basahin natin yung huling salin Tagalog, kapatid na Daniel, sa huling paragraph. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Yung salitang walang pagkakaungusan, walang mataas, walang mababa. Ganon. Pantay-pantay daw, tunay, perfectly equal with each other. Yan po'y kasinungalingan, wala po sa Biblia yan. Imbento lang po. Yung kanilang doktrina na yung tatlo raw ay pantay-pantay, walang pagkakaungusan, imbento rin yon, mali po sa Biblia yon. Bakit po? Basahin natin ang 14:28 ng Juan ayon sa Panginoong Hesus. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Paki-English mo yon, kapatid na Daniel. Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. My Father is greater than I. Ang Ama, lalong dakila kaysa akin. Kasinungalingan yung aral na yun na sila'y pantay-pantay na walang pagkakaungusan. Hindi po totoo yun, mga kababayan. Ang Ama ay dakila kaysa lahat.
dakila pati kaysa sa anak. Ang ama ay dakila kaysa anak. Basahin po natin itong bagay na ito sa 10:29 ni Juan. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng ama. Aliwanag, hindi lang dakila kaysa sa kanya. Kasi sabi niya kanina, lalong dakila ang ama kaysa akin. Dito naman sa talatang ito, sinasabi niya, dakila kaysa lahat. Ano? Lalong dakila kaysa lahat. Maging sa kanya at maging sa iba pa. Ibig sabihin, kapatid, yung ideya ng aral katoliko na they are perfectly equal. Walang pagkakaungusan, pantay-pantay daw. Hindi totoo yun. Ang ama ang nananatiling, kung tawagin sa Biblia, ay makapangyarihan sa lahat. Above everybody else. Kaya yung aral na ang ama ay pareho lang nung anak sa kapangyarihan at yung Espiritu Santo, gaya ng sinasabi ng aral ng Katolikong Trinidad, yan po'y malaking kasinungalingan sa Biblia. Hindi po totoo na yung tatlo pare-pareho. Bakit? Sabi ng Panginoong Sokristo sa 13:16 ng Juan, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. paanong yung alipin o alila ay hindi mas dakila sa kanyang Panginoon? Ganon din yung sinugo, hindi mas dakila sa nagsugo. Alam na alam natin sa buong Biblia, si Kristo sinugo ng Ama. Hindi mas dakila si Kristo sa Ama. Kasi ang dakila yung nagsugo kaysa sa sinugo. Ano ibig kong sabihin? Ang Ama ang nagsugo kay Kristo. Wala tayong mababasa sa Biblia na si Kristo isinusugo niya ang Ama. Wala nun. O isinusugo ang Ama ng Espiritu Santo. Wala noon. Ang mababasa natin, si Kristo isinusugo ng Ama. Ang Espiritu Santo isinusugo ng Ama. Kung talagang sila'y pantay-pantay na tatlo, walang pagkakaungusan, dapat makabasa ka na ang Ama naman sinusugo ni Kristo o yung Espiritu Santo sinusugo niya naman ng Ama. Pero wala nun. Ang nasa Biblia, ang Espiritu Santo at saka ang anak sinusugo ng Ama. Proving doon sa spiritual significance ng sinabi ni Kristo na ang sinugo ay hindi dakila kaysa nagsugo sa Kanya. Napatunayan ko lang sa iyo, kapatid na Albino, na magkakaiba ng kapangyarihan ang tatlong ito. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Pwedeng tawagin silang lahat na Panginoon, ano? Pwede silang tawaging Panginoon, gaya ng si Kristo tinatawag na Panginoon. Pero alamin natin, bakit si Kristo naging Panginoon? Basahin natin ang 2:36 ng Gawa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ang pagkapanginoon ni Kristo ay ginawa ng Ama. He is Lord because the Father made Him Lord. Ayon. And that makes the Father Lord of Lords. Si Kristo ay ang kanyang pagkapanginoon ay ginawa ng Ama. Samantalang ang Ama, ang kanyang pagkapanginoon ay walang gumawa. Talaga siyang Panginoon. Miski nung ipanganak niya ang kanyang anak, ang tawag ng anak sa kanya ay Panginoon. 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang nagsasalita rito ay ang anak. Sabi ng anak, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. So yung anak,
namamanginoon dun sa ama na nanganak sa kanya. Kaya sa Biblia, kapatid, pareho silang tinatawag na Panginoon. Pero ang pagkapanginoon ng Ama ay mas mataas pa rin sa pagkapanginoon ng anak. Basahin natin ang 111 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Sabi ni David sa kanyang awit, sinabi ang wika ng Panginoon sa aking Panginoon. So meron dalawang Panginoon si David, ano? Yung isang Panginoon ni David ang nagsabi sa kanyang ikalawang Panginoon na maupo ka sa aking kanan. Eh sino ba yung Panginoon na nagsabi doon sa isa pang Panginoon ni David na umupo ka sa aking kanan? Basahin natin ang Kolosas 3:1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayon, si Kristo ang Panginoon na pinaupo ng Diyos na Panginoon sa kanyang kanan. Yun ang sabi ni David eh. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sa mga tuwid, may dalawang Panginoon si David. Tama si Apostol Pablo nang sabihin niya, sa langit, maraming tinatawag na Panginoon maski sa langit. Basahin natin ang 8:5 ng unang Korinto. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Sa langit, maraming tinatawag na mga Panginoon. Sa lupa, ganun din. Kaya alam mo kapatid, hindi ko mo tinawag na Panginoon, pantay na sila. Hindi. Yung mga amo sa lupa, tinatawag sa Biblia na mga Panginoon eh. Pantay na ba tayo doon sa Panginoon na sa langit? Hindi naman. Sana naunawaan mo kapatid, yung paggamit sa Biblia ng salitang Panginoon.